Hi, ako nga pala si Kuya Meds. Gwardiya ako at ang sideline ko ay pag-repair ng cellphone. So ngayon may ire-repair akong isang cellphone, Redmi 90. Ang issue nga pala nito, dead boot. So patay siya. So kahit isaksak ko siya sa charger, wala siyang reading sa may schematic. So, gagawa natin siya ng paraan para ma-repair yung gantong issue sa mga cellphone na Redmi 90. Pag ganito nangyari na dead boot, so sa board na yung i-repair natin ito. So, yun na, binaklas ko muna yung mga back cover niya, tapos yung mga tornilyo, tinanggal ko na rin, tapos yung cover ng board, tinanggal ko na rin siya. So sunod ko naman na tinatanggal yung mga connector ng battery, ng LCD, ng charging board nya, tsaka ng antenna. So yan na, natanggal ko na yung board ng cellphone. So ikakabit ko muna siya sa PCB holder. So yan na, gagamitan natin siya ng microscope para makita ng maayos kasi medyo malilit kasi ang pyesa ng board ng cellphone. So kaya bumili rin ako ng microscope para at least hindi na ako nahihirapan, lalo na sa mga maliliit na capacitor, resistor, para at least mas maayos yung pag-repair natin. So lalagyan ko muna siya ng flux para yung caps niya mas madali matanggal. Tatanggalin ko muna yung caps dyan sa may board ng cellphone. So gumamit nga pala ako ng hot air, 400 yung heat, tapos yung air ko number 2. Yun ang ginagamit ko pag tanggal ng mga caps na cover sa cellphone. So matigas kasi yon. So ang gagawin ko dyan yung maliit na IC dyan, i-reheat ko lang siya para mabuhay uli itong cellphone na to. So yan, tinitignan ko sa microscope. So ina-adjust ko muna kasi kailangan i-adjust yan, manual lang kasi yung microscope ko. So second hand ko lang siya na nabili kasi yung bago napakamahal, hindi pa natin kaya. So yan, ang malaking bagay talaga na may microscope kasi nakikita natin na maayos yung maliliit na pyesa. So ayan, nire-reheat ko na yung maliit na IC. So aalugin lang natin yan para mabuhay ulit itong cellphone na Redmi 90 na dead boot. So ayan, nainitan ko na. So okay na yun. Yung caps niya pala pwede naman din na hindi na ibalik or ibalik, depende sa nagre-repair. So ayan, nilinisan ko rin siya. Ginamitan ko siya ng lighter fluid. So ayan, binabalik ko na yung board ng cellphone. So check muna natin kung nabuhay na. So ito, nabuhay na nga yung cellphone, kaso ang issue niya naman, ganito na naman, nagpapatay sindi yung sa charging indicator niya. So ibig sabihin may isa pa tong sira dyan sa may battery niya. So gagawin naman natin ngayon yung fuse. Tatanggalin na natin, lalagyan natin siya ng pag-jumper na natin. So nilagyan ko uli muna ng flux, tapos iinitan ko siya ng panghinang para matanggal natin yung fuse dyan sa may battery. So dinagdagan ko muna ulit ng flux kasi medyo matigas. Ganyan ang pagtanggal ng fuse. Tapos yan, lalagyan ko na siya ng lead. Pagdidikitin ko lang yung magkabilang linya niya para mag-connect kasi wala na yung fuse, tinanggal ko na. So yun ang pinaka-solusyon dyan sa mga ganyang issue na nagpapatay sindi. So pag nagre-repair ako ng katulad nito, dead boot na Redmi 90, sinasabay ko na rin talaga yung sa may fuse ng battery para hindi na rin siya magkaroon ng back jab, kasi mare-repair mo nga siya pero pag tumagal, paglipas mga ilang buwan, gano naman siya, auto restart. So para iwas back jab, isabay na rin natin doon sa may battery. So yan, testing na natin. So yan, normal na yung pag-charge ng battery, hindi na siya nagpapatay sindi. So ibig sabihin na okay na siya, nag-charge na maayos yung cellphone.
So ayan, ay babalik na natin yung mga tinanggal natin na back cover. So ayun yung SIM card tray. So ayan na, nag-open na yung cellphone. So ibig sabihin na okay na to, goods na. Na-repair na natin yung dead boot niya at saka yung pag auto reboot. So ganun lang ang pag-repair niya, na simple lang kung titignan, pero kailangan mo talaga ng mga gamit. Hindi mo siya mare-repair pag wala kang mga gamit na katulad ng hot air, panghinang, tsaka yung malaking bagay din yung meron kang microscope. So yan, okay na tong unit na to. May bibigyan natin sa may-ari. Yun lang ang pinaka issue niya talaga. Kaya sa mga gusto magpa-repair, i-PM nyo lang ako, para at least alam ko kung anong sira ng cellphone nyo. Salamat mga kameds.